Tugang Lods, hello at welcome dito sa Joko Loco Podcast. At kasama nyo nga ako ngayon and of course meron tayong special guest, vlogger, teacher. Ang ate mong Paula. Ate mong Paula, okay. Ang tito mong Jo. Anong pag-usapan ba natin? Ba't mo ako na-invite? No. Ano yung guest pala natin ngayon? Mahirap pala. Ayan. Ano ba kasi? Ba't ano naisipan mo? Kasi nga, Ano? kailangan natin pera. Sa bagay, oo. Hindi kasi sa ngayon, di ba marami na yung nauusong mga vlogger na pupunta sa mga haunted na lugar, doon sila nagbablog, mga abandoned hospital, mga ganon. Tapos doon sa Diplomat Hotel, marami din mga vlogger pumunta. Oo. So yun, pag-usapan natin yun. Sige. Ano sige? Sige. Ayun. Ano sabi ko, wag? Ayoko nga. Ako, para sa akin, kaya yun nauuso kasi it never gets old. Yung mga horror stories, yung mga scary stuff, di ba? Parang all-time favorite yun ng lahat ng tao. Ikaw, kahit yung paborito mo dati, horror? di ba? Dati ang nauuso yung... Kaya ginanon ako. yung mga sasakyan, nagpapatigil din sa yung mga tatawid. Tatawid yung power. Yung may powers. Uy, siya napatigil ako dun. Dati, di ba, ang mga nauuso, mga comics. Yung panahon Ay, niya ba? di ko inabot. Yung panahon niya ba? Comics, hindi. Nag-aarkil Kasi ba? ako, Nag-aarkil naman sa kapitbahay. yung panahon ko kasi ang pinakauso, alam mo yung booklet ng mga horror story. Ano, parang magkalayo tayong panahon. Ano nga yun? Ano yun? Pocketbook? Hindi. Parang pocketbook yung style niya, pero puro mga horror stories lahat ng Parang manga nakasulat. ngayon. Hindi mo alam yun. Hindi, wala kami Nakalimutan ganun. ko kasi yung title eh. Wait lang natin. Ano ba tawag doon? Book siya, yun nga yung uso noon. Booklet, nung bata tapos pa ako. nakalagay yung mga Puro horror. Parang comics scary din. Hindi siya comics. Reread mo lang talaga. Wala siyang illustration. Okay. Bongga. Ang tawag doon? Hindi kasi na yan eh. Sa probinsya kasi namin, comics lang eh. So parang pagka may bagong Hiwaga, ayan yung title lang. Ewan ko alam niyo to, Hiwaga. Tapos yan, may bagong di ba? Nilabas. Tapos yung rentahan mo. Ito Ang tawag dyan? True Philippine Ghost Stories. Ano nga yan? Anong ang tawag dyan? Libro nga siya. Ayan yung booklet na na ang sinasabi title mo. niya, True Philippine Ghost Stories. Tapos book 1, book 2, parang ilan siya. Okay. Hindi mo to Kaya, alam. hindi ko alam yan. Comics lang sa amin. Yung iba baka alam ng mga tugang natin. Ayan, di ba? Diyan tayo parang unang namulat sa sa mga horror. Kasi ako dyan ako unang Namulat ako kay Kabayan eh. natuwa ako. At saka yun, di ba? Magandang Magandang gabi. gabi, bayan. Tapos, di ba, hanggang sa nag-evolve na nag-evolve, nagkaroon din ng comics, mga illustrations. Tapos, yung kay Kabayan. Tapos ngayon nga, nauuso talaga yung mga YouTubers. Oo, yung mga vloggers. Oo, yung mga vloggers na talagang ine-explore nila yung mga iba't ibang mga haunted places. Talagang ng naghahanap Philippines, sila tapos ng sa ibang bansa, di ba yung mga mapepera na Oo. talaga na vloggers, nagpupunta pa sila sa ibang bansa. So, bakit sa tingin mo ginagawa nila yun? content. So parang sinabi mo, pag yun ang content mo, so hindi nga naluluma kasi basta merong viewer Wala ka ka na sariling mahilig sa sagot? horror. Ha? Sagot ko yun Sagot mo ba yun? Hindi. Wala kang masagot? Ano kasi, tawag dito, yun na nga, yung hindi naluluma, tama sinabi mo. Tsaka mas marami yung yung nagiging viewers agad pagka ganun yung content mo. Parang yun yung nakikita kong Kasi, sino ba? Maraming mga YouTuber, di ba, na ilan pa lang yung tapos pag ganun yung mga ina-upload nila. Baka one time hit sila ng magandang... Ganun yung views talaga na nakikita. Sabi ko, ang ganda naman nun. Magayang. Ganun yung nila eh. Ganun yung ginagawa nila. So kung saan yung merong mga kwento na horror, na andun sila para i-explore yung lugar. Diba, explore nila tapos mag-ano sila doon. Paranormal investigate, di ba? Kasi meron na ngayon mga mga aparatos, may mga app na ngayon na pwede mo na makausap yung mga apparently, spirit. pwede mo silang makausap, di ba? Meron silang mga gamit na REM pad, spirit box, meron silang mga ghost ball, di ba? Ano pa ba? Yung ghost tube, yun nga, kung saan makakausap mo yung spirit na gusto mong tanungin, di ba? Mga ganun. Ano pa ba? Ang mga gamit na
Ito nga mga tugulars, meron silang mga, yung EMF nga, hindi pa nakasama doon. So, yun nga, pag yung EMF, mataas yung energy doon, di ba pumapalo yun sa red. So, yun yung, kung saan pumalo yun na lugar, doon nila ilalagay yung yung ghost tube, tapos magtatanong sila doon. So, ganun karamihan ginagamit ngayon mga YouTuber na... Ghost balls. Yung ghost balls, hindi naman talaga siya para sa ghost para siya sa pusa. Oo. Pero diba? Laruan siya ng pusa na pag umiilaw siya ng pusa, nilaro-laro siya ng pusa, umiilaw-ilaw siya. Oo, yun naman. Pag walang pero, tao, hindi siya pag kaya hindi, siya nagamit na sa sa mga... Sa ganyan. Oo, sa mga horror explorations. Kasi nga, pagka nagalaw siya, umiilaw siya. Oo, kung may walang tao sa doon. tapat. Diba? Kung walang tao doon, diba? Tapos umiilaw siya. Ayun, oo. They are assuming na ghost yun. Oo, kaya doon nila sinisimulan. Kaya nagamit na nila yun as ghost apparatus. Alam mo rin. REM pad, kasi ginagamit nila pag umilaw, diba? Tapos Ay, yung may antena. Oo, tapos yung yan, spirit box naman. Yung pag spirit. Yung may Music box. Music box. Oo. So, ganun yung... Yung tutunog na parang piano or yung music box. Yung parang yung bandarina na inano. Pag tumunog na ganun, yun yung nila, yung parang merong malapit na spirit doon na gusto makipag-communicate dun sa mga paranormal investigator. So, yun. Di ba lately nag-upload tayo, ang gamit lang natin is EMF Ghost Tube. Ghost Tube nga lang, wala pa tayong EMF nun eh. Oo. Diba? Sa Ghost Tube kasi parang, alam mo yun, yung sabi yung nila... yung Ghost Tube, ang akala natin parang random lang yan, may wifi Oo, diba? wifi. Baka galing lang sa wifi yung nakukuhang mga words na ganyan-ganyan. Nung ginamit namin siya, wala siyang data, walang wifi. Tapos accurate yung Tapos, kung ano yung tanong namin. Kung ano yung tanong mo talaga, very, as in, Precise. like, precise yung mga sagot, accurate talaga. So yun yung yung parang napapaniwala Ano ka na talaga. feel mo nun nung first time mong First time gamitan yung Ghost Tube. na may Siyempre, sumagot. creepy talaga kasi yung yung tinanong mo, yun talaga yung sinagot niya. Eksakto. Kung mapapanood niyo yung namin, yung exploration sa isang bakanting lote sa sa tawag dito sa Cavite. So yun. Creepy talaga kasi may nakausap kaming spirit doon. At dalawa sila. Ilang metro lang yung pagitan. Tapos magkaibang spirit yung nakausap namin. So, kasi magkaibang name binigay eh. Oo. So yun yung talagang alam mo nakakakilabot din. Kasi nga, doon sa sagot nila. Tapos yung clue nila na binibigay. Kung saan sila namatay. Parang gano'n. Ikaw, natakot ka nun? Natakot ako nun. Pero at the same time, parang na-excite ako na, uy, may sumagot. Pero natatakot. Tawa ka nga ng tawa eh. Yung alam mo yung tawa na takot? Ka nun? Tawa na takot. Yung tumatawa ka pero natatakot ka, ganun. Ganun yung mo. Oo, ganun tawa yung to, pero natatakot ka nun. Oh. Inisip mo yun? Tawang-tawa to, ginanon mo ko nun. Kasi nakita ko yung in-edit na. Ninenervyos yung tawa ko nun eh. Hindi naman siya yung tawa ko. Tuwan-tuwa yung parang aliw na Akala gano'n. bubunyin ka na. Parang, syempre, anong gagawin ko? Wala nga maiyak ako sa takot doon, di ba? Eh di, tawa mo na lang. Tinawa mo na lang. So ano ba, first time mo yun na makaano doon? First time. Hindi mo nakausap? Oo. Kasi wala naman akong third eye. Di naman malakas ang senses ko. Hindi naman siya open. So, wala, hindi talaga. Yung iba kasi may third eye pero parang in denial sila na ayaw nila anuhin. Ngayon, may iba naman na hindi nakakakita pero nakakaramdam. Pwede ba yun? Do you think that's possible? May third eye ka, tapos in denial ka, di mo papansinin na third eye yun? Hindi papansinin dahil natatakot ka nga na pag yun kasi, pag paano mo hindi pa yun masasabi open yun na daw hindi mo papansinin? Sabi daw hindi pa ganun daw, hindi pa open masyado. Paano mo nga nasabi na may third eye ka, tapos hindi mo papansinin? Nakakakita ka ng mga nakita mo na, hindi mo pa, nakita mo na, hindi mo pa i-admit na may third eye ka, like i-deny mo pa rin, wala akong third eye. May mga gano'n, natakot siya, tapos wala, dire-diretso lang, tapos ganun, tapos hindi niya, kasi once na in-entertain mo nga, sabi, pag in-entertain mo, sabi nang nakausap ko dati, pag in-entertain mo yung ganun, parang sama naman sila yung nakausap sa lalapit beer na house. sa inyo. Oo, lasing kami na. Sa beer house? Lumang tao. Tawag dito, yun nga, kaya nasabi ko lang din na, syempre, yung mga nag-ano ngayon, mga YouTuber, nag-hit agad yung mga nila sa mga horror. Pero, eto nga, nasabi namin horror kasi actually, yung content ko din sa YouTube ko, karamihan din talaga horror. Scary. Tapos, ito nga yung sabi ko sa'yo, pag nakauwi ako sa Bicol, doon ko gagawin sa isang lugar, sa barangay basta yun na natabunan ng gumuhong lupa galing sa Mayon Volcano yung mga tao. So yun, pupunta ko yung lugar na yun. Pero sana, magkaroon ng chance, sama ka.
Kung makaalis ka nang di ako kasama. Oo, sa bagay. Oo, tama. Ayan. So, yan, ikaw, ano bang mga ano mo dun sa mga YouTubers, mga vlogger na ano? Okay lang kasi favorite ko yung pinapanood Oh, actually, no? Hindi ko nagsasawa sa napanoorin, no? Oo. Pinapanood mo, actually, papanood na din ako sina Sakaru, di ba? Oo. Tapos si Steve Dailis na, Steve Ronan, yan. Tapos ay, di mo sabi mo si Agassi, di ba? Ano niya, yung mga content niya, gano'n na din yung horror. Tapos, sino pa? Yun, usually. Ay, yung cameraman dati ni one time ko palang napanood yun na nagpunta siya sa Cavite Hospital. Yun lang, yun pa lang. Wala pa ako iba napanood na videos. So yun yung yung pinapanood natin. Sino pa? Meron pa ata eh. Tsaka yung Nook's Top 5. Yan, di ba? Nook's Top 5. Saka, yung creepypasta. Oo, yung creepypasta. Makikinig lang, nakakatunog. Ano pa ba? Meron pa eh. Yun lang. Yun ba yun? Yeah. Yung isa na parang Tagalog na Nook's Top 5. Yung Tagalog siya. Hindi ko kilala yun eh, pero napapanood ko siya. Oo, yun din, napapanood. Mga videos din, pero Tagalog. Nakalimutan ko yung name niya. Ako din. Pero magagaling ng mga content, di ba? Kasi may entertain ka, lalo pag mahilig ka sa horror, o mahilig ka sa mga ganong paranormal activities, di ba? Ay, si Ed Kaluwag, di ba? Yung Hindi ko ba masyado. Ang napanood ko pa lang yung kay Doggy na ginawa niya. Ay, kay Doggy na ginawa. Jay Castura. Jay Castura, ayan. Ang galing ng nun. Grabe, ibig sabihin si Jay, siya, parang sabi nga ni Jay Castura, ba? Yan nga yung sabi niya sa sarili. Feeling niya daw nag-reincarnate siya na babaylan. Diba? Ano ba yung babaylan sa English? Di ba yung kayo Marong Rivera dati? Ano yung sa English? Parang diwata? Hindi, babaylan. Makapangyarihan siyang Goddess? Search mo, babaylan. Babaylan in English. Babaylan. Siya parang, ba yun? Kasi nakakaano siya dun sa pinanood natin na Amaya ba yun? Amaya. Shaman. Ano shaman? Ayan. Ayun na nga, tugalod, syempre maisingit ko din yung yung ginawa kasi namin na exploration doon. Pumunta kami sa isang lugar sa Cavite na na may bakanteng lote, tapos may puno ng ang tawag dito, puno ng sampalok na malaki. Dahil yung kakilala namin, kaibigan namin, nakita nila doon yung lalaki na nakabarong, tapos nakatalikod. Pero nung pumunta kami doon para kausapin yung gamit yung ghost tube, babae yung sumagot. Di ba? Babae. Jessica? Oo. Yung pangalan. Could it be possible na parang portal siya? Yung sa tulay, pwede. Yung sa tulay? Oo, pwede yun. Pero doon sa puno, na nakita, up here, sabi, tinanong namin, nasaan ka? Nasaan ka? Kasi yung ghost tracker, kung may nakatayo yun, may nakaganon, ibig sabihin, tapos gumagalaw. Ibig sabihin, meron doon. Tapos biglang nawala, tapos tinanong namin, nasaan ka? Up here. Pagtaas namin, siyempre, nakakatakot kasi first time namin yun gumamit ng mga ganon. Tapos yung EMF. Ang creepy pa doon, pag lagay ng SLS sa taas, meron talaga nag-figure na Oo, parang, up here. skeleton na Kaya nung sinabi, tinanong ulit, what, cause of death, sabi ni, sino yan? Si Ken. Sabi, Ran, syempre matatakot ka naman. So, doon kami napalipat ng ilang metro yung layo doon. Hindi kasi, diba, tinanong mo muna what's your name, diba? Tapos sinabi niya, Jessica nga. Tapos tinanong mo kung babae o lalaki kasi tanga ka. Tinanong mo kasi. Tanga ka eh. Jessica, babae ka o lalaki? Tinanong mo kung babae o lalaki yung Jessica. Tanga ka eh. O tapos pagkatapos nun, ang sinagot niya, sumagot pa rin siya, ang sinagot niya, Lady of the Night. Lady of the Night. Nung time na yun, in-assume natin na parang meaning niya white lady. White lady siya? Parang ganon, white lady siya. Kasi Lady of the Night, diba? Tapos, nung tinanong natin yung cause of death niya, ang sinagot niya, Run, oo. Diba? Siyempre, nakakatakot. Tapos wala na ba siyang, may iba pa ba siyang wala na eh. Wala pa, diba? Tapos scratch, doon na tapos, doon na yun sa yung iba na yung scratch, doon na yun sa sa isa, yung ilang metro lang yung layo doon sa puno na kung saan nakausap yung Jessica. Doon yung scratch, iba na yung sumagot, si Emily. Okay. Sino yung sumagot doon? So parang ang ina-assume namin doon na yung nakausap namin Jessica is babae. Tama. Hindi, white lady. Sabi niya. Nung time na yun, white baka lady. yung nakita ni Benok, hindi naman lalaki na nakatalikod na Nakabarong daw, sabi nila eh. Baka nakabarong kasi malayo lang yung pero baka nakatalikod na barot saya pala suot nung. Kung kaya,
ang tingin ko nga parang, Parang? Di ba yung Lady of the Night, di ba parang name na siya ng award di ba? Award sa isang like prom. Lady of the Night. Mga ganon, mga fiesta. Hindi actually kahit sa mga yung mga Star of the Night pala yun. Yung mga ganyan, yung mga Star of the Night, Lady of the Night, diba? What if ganun siya nang namatay siya? Lady of the Night siya that time. Tapos run, may sinabi siyang run What if hindi pala tayo yung pinaparaan. Kinikwento niya paano siya. Kasi syempre yung mga daw, yung spirit daw, sabi ng ibang nakakausap namin, hindi yan kaya makipag-communicate ng rekta ng directly to what they mean. Yung gusto nilang sabihin. The closest they will find to say it. Di po, Tagalog. Ayun na nga. So, parang yun, baka nga sa run. So, sa pagsabi ng run, natakot kami lahat halos. So, pumunta kami ng mga ilang lumipat kami. Kasi 'di ba, sobrang bago lang naman namin doon. 100 lang 'yun, mga 100 meters. Sobrang bago lang namin, so hindi kami yung para explore pa natin to, 'di ba? So nandoon pala kami sa level 1. Kung nakita namin na sinabi sa amin na parang run. Inassume namin na umalis na kayo, ganon. Pero feeling ko nadala tayo sa takot, like nag-alisa. Nadala talaga tayo sa takot kasi first time natin yun na may encounter na may mga ganun sa hotel, diba? So yun yung namin. Kaya kami napapunta doon mga 100 meters lang yung distansya mula sa puno. Lumipat kami. Malapit sa tulay. Kung saan nakapark yung natin? River Mercedes? Doon ba pinark? Volkswagen? Yung SUV. So yun nga, pag gano'n namin, taranay namin doon sa mga 100 meters mula doon sa puno ng Sampalok. Na namin na yung hindi nakakita ako, si Ben ako nakakita kasi may third eye siya. Ako parang alam mo yung mabigat na part doon sa mabigat na hindi mabigat na yung parang iba yung you feel something pakaramdam din, hindi mga nakakita pa. Try mo nga parang may energy ka na feel. Try mo nga dito sabi itapat yung ghost tube. Pagtanong natin, may kasama ba kami? Tanong natin, may kasama tayo May kasama ba kami dito? Sabi niya, I'm here. Ayan, doon ako natakot. I'm here. Diba? So, kung matatakot sana ako, tinanong pa namin, saan ka dito? Tapos ano ba, kung nandito ka, sabihin mo sa amin yung pangalan mo, ano ba yung pangalan mo, babae ka ba o lalaki? Tapos yun, sumagot. Ano sinagot? Anong pagkakasagot niya? Tanga ka ba? Sabi niya, Tanong ng tanong, di puta. Sumagot siya, sabi niya, Emily. Sabi niya, Emily, babae ulit. So, sabi namin, ano kaya yung ano ba, Emily, yung mo, ano ba yung kinamatay mo? Kinamatay, oo. Sumagot siya agad. Kinamatay? Ay, ano kinamatay mo? Natin. Bakit ka namatay? Parang gano'n, ano yung kinamatay mo? Bakit ka namatay? Asan ka dito? Saan kang part dito? Tapos hindi pa yun. Sabi niya, ayun po nang tinanong muna natin kung ano yung kinamatay niya. Tapos ang sinagot niya nga, buried. Yun yung tinanong namin kung ano yung kinamatay niya. Sumagot siya na buried. Yun talaga, nakakatakot talaga yun. Sa area na yun na inano para namin. Para sagutin ka ng buried, diba? So yun, spell buried. Alam mo yun, buried. Ang tawag dito, burik minsan nga nado-double R ko pa yan. Taka-taka. Mas talaga ako double D. Buried. Ano yan, so parang yun, yung pagsagot ng buried. Siyempre, yung reaction natin yun, diba? Ako talaga ako nun kasi. Ay, pusa, gano'n. Ang dami nga mura nakakilala namin Nakombo. Kinombo. Tapos, siyempre, yung mura naman, normal reaction naman yun. Yung tinanong namin sa sumunod dun mula sa sinagot niyang buried, sabi niya, saan ka bang part dito? Saan ka bang... Saan? Hindi. Sinagot niya, buried. Saan ka nilibing? Parang gano'n yung tinanong natin. Tapos yung sinagot niya, dog. Dog, yung sabi niya. Which is, yung area kasi napaka-creepy talaga na sagutin niyang dog kasi yung area na yon siguro ilang meters lang. Dog. Bagong tayo lang na animal. Ang tawag nga doon? Animal Pound Center. Animal Pound Center. Bagong tayo lang siya na Animal Pound Center. So, yun kaya parang buried, saan ka binuried, saan ka nilibing. Parang sinasabi doon sa area. Tapos sinagot niya, dog. Diba parang she was telling us na dito sa dog pound. Parang gano'n, assuming lang Pero nung tinanong natin, ang tawag dito, may tinanong tayo, sabi niya dog, diba? Pero tinuturo niya tayo doon sa may
puno. Yung may water. Yung ano pa yun. Hindi yung water. Hindi pa Ano na yun, later na yun yung sinabi niyang water. Hindi, kasi diba sinasabi niya, come here. Oo, pinapapunta diba, pinapapunta tayo, come sa dog, here. tapos Sabi come niya here. gano'n. Come here, kami, hindi kami pumupunta, come here, no? Tapos, yung SLS, pag ginanon mo siya dun sa may pwesto ng parang dog pound na building, meron talaga, may nabubuo may ghost na. tracker kasi yun. Oo, may nabubuo siya na image na parang sobrang liit lang. Ibig sabihin, malayo yung image. Nandun nga yung image na malayo. So, parang, come here. Parang nandun siya. Sana come here. Yun diba? Sa come here pa lang. Parang, parang nandun siya, tapos tinatawag niya tayo, di ba? Pagkatapos nun, napunta tayo dun. Di ko alam kung bakit tayo napunta dun sa ano. Kasi kinukulit niya nga tayo na come here. Pinapapunta niya talaga tayo, di ba? Tapos kami, hindi talaga kami lumalapit. Tapos, sabi niya na lang, parang sinabi niya na lang, water. Water. Yung water, mga ilang ano lang yun. Ilang di pa lang yung ano namin. Ilang di pa lang yung pagitan, tapos tubig na Hindi, the history of the place is, ang original na itsura ng place is, from there, yung tinatayuan natin mismo na yun, part pa yun ng isang malawak na ilog. Ang natira na lang kasi ngayon, di ba, maliit na tulay? Malawak na ilog. Yes, maliit na tulay na lang natira ngayon, tapos ilog yung ilalim. Pero it was originally a big, wide river talaga siya. Yung tinatayuan natin na yun, siguro hanggang lang yun na river. Kasama siguro yun, isang ilog. Oo, syempre, isang pahaba yun na pa ganun. Okay. So, parang naisip ko, water siya dati. So doon siya. Parang, baka iba na yung sumasagot na yun. Ha? Baka iba na. Hindi ko lang din alam. So parang doon alam yung mga ganong... Parang pasok lang sila ng Hindi pa kami kasi ganon kabihasa pagdating sa ganyan. Kasi nga, mga content ko, mga horror stories. Tapos si Pao, mahilig lang manood ng horror. Tapos yung mga ginawa namin na ganon. Actually, nag 3 AM na ako, 2018 ba yun? So ginawa ko mga tugang loads. Ginawa ko yung 3 AM challenge dati, 2018. Na nagpaalam ako ng umaga dun sa caretaker. Pero, nung gabi na naandun ako, nakakatakot talaga. Alam mo yung mamumutla ka sa takot kasi nga sa sobrang dilim. Tapos wala pa mga gamit nun. Pinuntahan mo pa nga nun, private cemetery. Yung pinuntahan natin na public cemetery. Tapos sumunod naman, nasundan yun ng 12 Midnight Challenge na public cemetery yung pinuntahan namin na sobrang lawak. Hanggang sa pababa ng cemetery. Natakot siya nun kasi may kandila sa cemetery. Saan din? Saan? 3 AM? Sa 3 AM, oo, kasi first time ko yun eh. Na may kandila sa sementeryo? Hindi, na bakit ganong oras, alas 3, gano'n. Yung parang bukas pa. Siyempre, sinindihan niya ng pumunta siguro doon, baka mga, sabi na alas 5 o. Tapos ganong katagal, baka ang laking kandila. Ganito kalaki yun. Horror. Pero di ba nga, ako, ayoko na rin bumalik sa sementeryo kasi di ba sabi nung pinakita natin yung video sa isang may... Sa 12 midnight namin na challenge sa isang very open ang third eye. Tapos sabi nga sa amin, huwag na raw kami babalik doon. And huwag na kami pupunta sa kahit anong sementeryo kasi hindi naman ghost na gusto namin makita yung makikita namin doon eh. Ang nandun daw, ayon sa video na nakita niya, puro elemental. Entity? Mga entities na dangerous. Kaya, yun. Yun, may nagano kasi may bumulong sa namin. Yeah, meron. Yung clip parang, Oo, sabi. ba yan, hay? Layo ng namin. O baka, pero posible magkakaroon ng tunog na gano'n. Legit yun, hindi mo na kinedit ng maayos, pero legit yun. Malakas yun, sabi ko, wala, saan galit? Habang in-edit ko, pabalik-balik ako, saan galing yung tunog na yun? Parang hindi naman sa kasama namin. So parang gano'n. Malayo yung kasama namin. Kasi yung bulong, malapit eh. Dito mismo sa camera eh. So, parang... Panoorin nyo yung video, makikita nyo doon. Nasa unahan kasi yung camera eh. Nandiyan Tapos lahat ng kasama mo nasa likod eh. Pero yung sound, dito galing eh. Sa camera mismo binulong eh. So yun. Kaya pag mga ganon... Nasa YouTube channel. Nasa YouTube, oo. Puntaan nyo, ito actually, nasa YouTube channel ko mga horror na din. Tsaka pag mahilig ka sa stories, ayan, yung mga kwentong ganyan. Nandito din. Pwede mo din mapanood sa YouTube channel ko. Sa YouTube channel ko naman kasi puro mga alamat, mga pambatang mga stories, mga ganon. Kaya nga eh. Uy, may isa siyang kung sa isang video mo na umabot ng 98,000, mag-100,000 na yung views. Alamat ng Kasol. Alamat ng Kasi Kasol. Ayun, siya. So yun, congrats. At sana makachamba din.
Ayan, Two Girl Loves, maraming salamat sa panonood mo nito. Kasi pag wala kaming vlog... So, ano ang insight mo? Is it Saan? na ginagawang content ngayon, yung mga kababalaghan, mga horror stories, mga horror places, mga haunted places na ganyan? Hindi, ano? What do you think about it? Sa akin, para saan, maganda. Kasi kung mahilig ka sa horror, parang alam mo yun, kasama ka nila doon. Kasi nanonood ka eh. Kasama ka nila doon sa pinupuntahan nila. Kung ano yung reaction nila. Oo. Parang, entertainment. Entertainment wise. Ano siya? Super entertaining siya, di ba? Sa mga mahilig sa horror. Oo, right. Pero, safety wise. Ano? Ayun, hindi, may mga ano naman kasi sila, may mga alam sila sa cleansing, pag ano nila doon sa lugar na yun, na may mga spirit nga. Kasi pwedeng sumama yan sa inyo eh, sabi nila, parang... Oo, at saka yung, safety na papasukin mo, yung isang halimbawa building, papasukin mo siya ng, di ba, illegal yun eh, either way, abandon man siya or inaalagaan siya na building na abandon. Illegal yun kasi, di ba nga, kahit na-abandon na yan, trespassing ka pa rin nun kasi, kaya lang naman na-abandon yan kasi either na-elite ng bangko or hindi na ma-maintain ng may-ari. Meron ng bagong may-ari, di ba? Meron pa rin may-ari nun kahit abandon na, hindi lang siya na-maintain. So, trespassing ka talaga. Yun actually. Pero yung iba talagang vlogger, ginagawa nila ng paraan para mapasok talaga. Lalo sa ibang bansa. Ano sila eh. Pinapasok talaga nila yung... Tapos safety, halimbawa yan, pagpapasok ko ng mga abandoned hospital, di ba, nakakatakot yun kasi to think na hospital yun eh. Siyempre, dahil namatay. Ang dami namatay doon, plus yung mga gamot, mga pathologies na mga gamot, mga bacterias na ano, di ba, malamang nandun pa yun. Yeah. Kasi usually pag nag-explore sila, may mga equipment pa eh, may mga vials pa, may mga kung ano-ano pang mga sabagay, syringe, may mga yung mga operating table na meron pang mga tools, 'di ba? Tapos hahawakan 'yun ng mga nag-i-investigate, 'di ba? Ito yung isa-isahin pa, 'di ba? Parang papakita sa mga nanonood, 'di ba? 'Di ba nakakatakot? So, yung safety wise, health wise, parang ano siya. Para sa nag-i-investigate. Pero sa nanonood, okay lang. Ang ganda nun sa nanonood kasi parang siya na mismo yung ano. Oo, parang ginagawa na nito yung gusto kong gawin parang gano'n, di ba? So, yun yung maganda dun sa part na yun sa mga vlogger na ano. Tsaka in siya ngayon. Hindi lang dahil hindi naluluma ngayon. Parang yung ibang vlogger, parang naiiba na yung kanta nila, pupunta sila sa horror eh. Kasi mas marami yung mahihilig, lalo sa mga tawag dito, Gen Z ba? Hindi naman all age, kasi ako hindi naman ako Gen Z. Ano ka nga, boomer? Ayan na nga. So, yan, napag-usapan lang namin yung mga kasi maganda bilang isang content creator na makabuo ka ng isang ganon na content. Kaso yun nga lang, yung marami kang isa sa alang-alang din na mga bagay-bagay. Lalo na pag talagang legit na haunted place yung pinuntahan mo. Yun din, dapat ready din sa gano'n. No? Kasi sabi nila, pag napupusas pa daw yung iba. Yeah, yung mga mahihina talaga. Mahihina yung faith sa... Siguro, faith or... Sabi nila kasi ang number one na napupusas yung... Parang depressed ka deep inside. Deep inside. Yung parang malungkot na malungkot ka, stress ka deep inside. Yung hindi ka talaga okay. Yung ganun. Sabi nila, yung daw ang number one na. Siyempre, pag ganun ka, iba kasi pag depressive ka, minsan, parang ano ka na nun, kaya ka naman usually nade-depress, ang dami mong pinoproblema, diba? So, when you worry a lot, parang hina ng faith mo nun. Kasi diba, pag faithful ka nga, sa promises ni Lord, dapat hindi ka worrisome, diba? So, when you worry a lot, parang mahina yung faith mo nun. So, parang, kaya yun, siguro, connecting na siya na ganun. Kaya, yung mga mahihina, sabi nila, mga depressive. Yan ang ginakapitan na gano'n. Masyado. Yun yung talagang madaling makapitan, ma-attach sa kanila, mag-possess sa kanila. Sumasama. Yan natin sinasamahan. Do you believe in that? Yung sumasama? Oo, kasi nga yung nagkwento sa akin, yung si Jam, galing sa Baguio sila. Yeah. Galing sa Baguio. Tapos, nagtataka siya kasi Jam, open ang third eye niya, very open. Nagdaan nila, nakita na nila yung babae niya. Pagdaan ulit nila, nakita ulit nila. Oo. Nagdaan na nila sa malayo, nakita na naman nila. Tapos, hanggang sa parang nakita nila sa bahay nila. Hanggang sa bahay nila, Sumunod sa bahay nila. Yeah, sumama sa bahay nila, no?
Si Jam naman kasi very open ang third eye niya eh. So, sumama sa kanya hindi dahil depressive siya, but because siguro alam nun na ito, open to, punyeta, sama ako dito. Parang ganun, di ba? Baka may gustong iparating yung yung spirit na yun. Parang ganun yung ano. So, nakwento sa akin ni Jam na nagla-live pa ako na ng horror sa page ko, sa Facebook page. So, parang ang ginagawa ko nun, nagpo-programa ako doon, tapos may caller na mag-share ng mga experience nila. So, yun yung naikwento ni Jam, na kaibigan din ni Pao, na napakabait. Ayan. So, yun, Jam. Shoutout sa'yo, Jam. Si Jam, maganda kakwentuhan kasi marami siyang, scary. Pagpunta tayo sa Baguio, so, pwede natin siya. Jam! Ay, si Jam, maganda isama kasi parang expert na rin siya. Kasi taga doon pa sila. Kasi may third eye siya, diba? Ibig sabihin, may ano sila doon sa Baguio. Na siya, parang experience na siya all his life sa ganun. So, parang, to think, expert na rin siya. Marami na rin siyang alam, diba? Kasi experience na siya. Jam, kasapi ka namin. Jam, naman. Jam, tapos, pagpunta natin sa Baguio, may kaibigan din ako doon. Tapos si Jam, din doon siya. Alam, makadis ka. Sino ang makaibigan mo doon? Si DJ. Si Dante, basta si Dante. Si Dante sinabi na. So yun na nga, mga Tugang Lods. Maraming salamat sa pagsilip mo sa aming... heads up mo yung video mo upcoming, yung tulay. Yung nakapag-usap tayo sa tulay. Yung inaano namin yung mga sagutan doon sa GhostTube, din, grabe din. Nakakatakot din yung mga sagot. Kasi pumunta kami sa bakanteng lote na matagal na bakante yon. Tapos sa ngayon, ginawa siyang kalsada na ng alternate route. Tapos... Fell route, so parang ganun. So wala kaming nakita, walang sagot sa GhostTube, walang yung EMF, walang follow yung EMF, so wala. Ngayon, pumunta kami sa isang tulay na, syempre pag sinabi natin na tulay, may mga meron dyan. Hindi siya abandoned bridge or... dinadaanan talaga siya. Very busy. Pero, may nagsabi sa atin na, si Pogs, na pagdadaan siya doon, parang nagaan siya, makikiraan mo. Kasi may nararamdaman siya doon. Diba nga, pag may dumadaan, pipit, actually, diba? respect daw yun sa diba? So, parang alam nila, they know na... Kaya pinunta namin yun. Kaya nalipat kami dun sa location. Kasi abangan niya yan, i-upload namin yun. Tapos, yung mga sagutan doon, malupitan doon. Yung... Accurate. Creepy din. Tumatayo po! Tumatayo. Sa'yo wala tumatayo. Ay, electric fan Siyempre natatayo talaga. Maraming salamat, Tugang Lods, sa iyong panonood dito. At invite kayo na mag-subscribe at mag-click niyo yung notification bell. And of course, yung YouTube channel ng Pao. Ate Mong Paula. Ang mga kwento ni Ate Mong Paula. Yan. Sige, maraming salamat, Tugang Lods, sa susunod na natin pag-uusapan ulit dito sa YouTube channel ni Joko Loco. Thank you!